Thank you. Mark Carlos Sabala. Magandang hapon po, Your Honor. Papel mo dyan. Ako po yung trabaho ko po bilang sa company ng Alphared po ay in-house roofing personnel po, Your Honor. So ito kayo lahat in-house roofing personnel. In-house roofing personnel. Yes po, Your So Honor. meaning nagro-roofing kayo. Depende po sa mga site po ng security po. Kami lang po nagro-roofing sa mga perimeter area ng security, Your Honor. Ito, 31 na tao nawawala sa kakarubing nyo, wala mo lang kayo naobserbahan? Wala naman po nangyayari, Your Honor. Sure ka? Yes po, Your Honor. Under oath ka, ha? Yes po. Mr. Chair. Yes. Ganong katagal na po kayo nagsimula sa ganitong trabaho? Ganito. Almost magto 2 years na, Your Honor. Up to 2 years. So, ibig sabihin, nagro-robbing ka. Saan ka umuwi? Yung exact location po Saan talaga. ka umuwi? Sa Metro Manila din o saan? Saan ka Bali, stay in po ako, Your Honor. stay in? So, hindi ka na umuwi. Hindi na po. Kailan ka nagsimula mag-stay in? Hindi ko na rin matandaan, Your Honor. Hindi mo na. Pero natatandaan mo, nung pagkatapos 2 taong ka na dyan, ngayon ay Marso, noong March 16, 2020, halos eksaktong 2 taon, nagsimula yung pandemic, lockdown na tayo. At nag-lockdown tayo, curfew, bawal lumabas. Yes po, Your Honor. So, halos yun din ang simula ng pagtatrabaho mo. Hindi ko na matandaan, Eh, Your Honor. sabi mo, 2 taon ka na eh. 2 taon na yung pandemic, March 16. Ano ba ngayon? March 4. O, di ba? Halos 2 taon na. 12 araw na lang kulang. So, yung buong pagtatrabaho mo ba ay stay in ka? 2 taon? Yes po, Your Honor. So, hindi ka na umuwi. 2 taon. Ngayon ka lang nakaluwas. Bali, may bakasyon din po ako, Your Honor. May bakasyon. So, bakasyon, off ka siguro ng ilang araw, babalik ka. Mga 15 days po, Your Honor. Matagal, kalahating buwan ng bakasyon mo. So, pagpasok mo uli, tuloy yung trabaho, robbing pa uli, exempted ba kayo sa mga IATF regulations na nakakalabas ka? Kasi ang nakakalabas lang nun yung APOR, authorized persons outside of residence, frontliners, naka-checkpoint ang mga pulis. So, paano ka nakakalabas-labas ng ganon? Every 15 days. Nung kasagsagan ng COVID, noong araw kasi ang tawag, ECQ, MECQ, wala pa itong mga alert level. Nung panahon po ng COVID, Your Honor, na stay na po ako sa Stay in. Lipa po. Batangas, Your Honor. Sa loob ng pinagtatrabahuhan mo, Yes po, Your hindi ka Honor. na nauwi sa... Hindi na po, Your Honor. Matagal ka na lockdown, ano? Opo. So, sa pagtatrabaho mong yon, marami bang pumapasok sa sabungan? Wala pang sabungan nun, Your Honor eh. Wala pang ano. Yes po, Your Honor. So, yung mga nag-aalaga ng manok, yung mga nagdi-deliver doon, pagkain, feeds, wala pumapasok. Stay in na po sila, Your Honor. Hindi deliver na, doon na rin ginagawa ang feed sa loob. Hindi po. Yung mga nagtatrabaho doon, stay in po. Pero yung nagdi-deliver labas din po. So, ibig sabihin, maraming activities. At bilang bahagi ng mga nagbabantay doon, lahat ng pumapasok siguro, may pinapakitang mga IATF cards na sila ay exempt sa checkpoint, sa curfew. Ganun ba? Yes po, Your Honor. Ayun. So, na-witness mo yung lockdown lahat hanggang ngayon, alert level 1. Ang pinagtataka ko lang, Mr. Chairman, bakit parang maluwag yung application ng IATF rules to. Samantalang tayo rito sa Senado, nag-lockdown tayo rito, wala nakakalabas ng Metro Manila, kailangan pa na huhulihin ka ni Secretary Anyo, checkpoint. Ito, napakaluwag. So siguro hanggang ngayon, yun pa rin ang iniisip ko simula kanina. Tuloy ang construction, tuloy ang delivery ng feeds. Hanggang ngayon, iniisip ko po yan, Mr. Chairman, kung paano na-exempt sa IATF rules lahat itong nangyaring ito. Salamat, Mr. Zabala.
Thank you po, Your Honor. Thank you, Senator Tolentino. Joseph Maldo, you are the operations manager of what security agency? Absolute Code Enforcer. Ha? Absolute Code Enforcer. Absolute. Anong papel mo doon? Operation Manager, sir. Ha? Operation Manager po. So, operation manager ay Bali po ako yung nag-iikot kasama ng inspector mag-check sa kanila. Then kami din po yung nagpo-posting ng mga tao. so ito, ikaw, lisensyado ka na security, Officer po. licensed security professional ka. Yan ang term ngayon sir. ng PNP. Opo. LSP ka. Itong 6 na insidente ng disappearance ng grupo ng mga tao, hindi nakarating sa atensyon mo? Hindi po, sir. Wala po kasi nai-report ng mga anomalyang nangyayari sa site. Yung pag-iikot naman po, post-to-post inspection naman po ang ginagawa namin. Dapat yung gwardiya mo doon, So, na nakaposte doon, dapat mag-report sa'yo kung may nangyayari, di ba? Opo. So meaning, Wala po silang nai-report. meaning, pag later ma-discover namin or ma-probe talaga through investigation na may nangyari doon, then yung gwardiya mo na uniform, hindi nag-report sa'yo, at ikaw hindi ka nag-report sa proper authority, may pananagutan kayo. Sige po, sir. Klaro ba? Klaro naman po. May pananagutan kayo pag hindi kayo gumawa ng report. Opo. Di ba? Kasi ano pang gamit ng security guard kayo? You were there not as private army. Hindi kayo private army, kundi Yes, sir. security Guard. guard. Any security agency or licensed security professional for that matter who are engaged in giving services like that of private army ay violation yan sa yung batas na nag-govern sa inyo. So may panagutan kayo dyan. Napakalaki yung pananagutan dyan. Aside from yung pagkakulong, may pera pa kayong babayaran dyan. Okay. Siya, DG. You told the secretariat that meron kayong dala dyan na i-present dito. May dala ba kayo dyan witness na i-present dito? If we'll be required to present the witnesser, we'll make him available. Ayan, dito naman tayo. I-present ninyo. Sino yung mga nandyan? I understand they come from case number 5. Case number 5. So, I am giving you the liberty to decide. Kung gusto niyo i-present ito, this committee is open. Kung gusto niyo i-present. I am told that you have five witnesses na hawak niyo dyan na gusto niyong i-present. Or kung ayaw niyo, then okay lang rin sa akin kung ayaw niyo. Kayo ang pagbigyan ko. Yes, sir. As the director CIDG, I'm deciding that we will just present these witnesses to the proper forum of while filing the appropriate cases at the prosecutor's office. Sir. So, hindi niyo i-present ngayon? Yes, sir. We'll just present it to the prosecutor's office. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Salamat. Any more questions? From our colleagues diyan sa online, meron pa kayong tanong? So if there's none, I think for the criminal aspect of the disappearance of this 34 Sabongeros, Chay DG is already taking care of that. So, I wish you good luck, Chay DG.
For La Patria, good luck sa inyong effort. Sana you won't fail the Filipino people. Ayusin yung trabaho ninyo because everybody's watching us. Everybody's watching us. Every move that you will make ay binabantayan kayo kung ano talaga. Okay? Yes, Your Honor. So, again, nagpapasalamat ako sa inyo lahat. Mr. Chairman. Yeah, go ahead. Sir Siguro po Tolentino. mas magandang advice sa CIDG to likewise inform the families. May mga tao naman kayo sa baba para ma-update din sila. Para hindi na lang pupunta lagi sa committee yung mga pamilyang narinig nyo kanina. Kayo na siguro ang advice ko, sir. Kayo na ang tumawag. O, ganito, may hearing na kami, ganito. Para naman sa ganun ay lumuwag-luwag yung kalooban nila. Yes, Your Honor, that's what we do in CIDG, sir. We continuously communicate with the family or the complainants when we are, especially when we are about to file cases. Okay, before I forget, Attorney Emeterio Lungalo Jr., RD of NBI NCR. You want to share something with this to this committee, please? Good afternoon, Mr. Chairman, sir. Good afternoon, fellow resort speakers, guests. I am Attorney Emeterio A. Dungal Jr., the newly designated Regional Director of NBI National Capital Region. On February 17, sir, Mr. Chairman, the good Secretary of Justice issued a department order directing the NBI to conduct a parallel investigation regarding this missing Sabongeros, sir. So immediately, our officer in charge, Director Distor, dispatched the NBI National Capital Region and the other regional offices and other district offices to immediately conduct fact-finding probe on this missing Sabongeros also, sir. So on our end, we are also conducting a fact-finding investigation and to inform the body, we have very encouraging leads also. And nandito naman po, sir, yung partner natin. We will be, in the next week, we will be coordinating, sir, with the good director of CIDG, new director of CIDG para ma-coordinate namin, sir, yung effort. So, I am in no liberty also, sir, to divulge the other details of our investigation, but we are assuring the relatives of the victims, the families that ginagawa po natin lahat, kagaya ka ng sinabi ni Mr. Chairman, ni Senator Bato, na sana mabigyan po natin ng katarungan ang pagkawala ng mga nawawalang sabongero at sana makita pa po natin sila. Maraming salamat po, sir. Thank you, NBI, Attorney Dungalio. In fact, I would like to encourage you to please support each other, PNP and NBI. Hindi po biro ito. 34 tao hinahanap natin at wala man lang tayo maibigay na resolution sa kaso na ito. Para bang nakakahiya na. So, it's about time. Alam ko, you've been supporting each other ever since. Kahit nung ako pa si PNP, very cooperative yung NBI sa lahat ng ginagawa kong ginagawa namin investigation. But ito sa particular case na ito, hindi lang dublihin, triplehin nyo yung cooperation na ibibigay nyo sa PNP. At PNP, likewise, you do the same. Triplehin ninyo yung cooperation ninyo para mabigyan ng hustisya itong nawawala mga tao. Ayos? So maraming salamat sa inyo lahat. Before, si Kompala, Yusik Clarice Ginto, sir, any update on those plate numbers that were submitted to you by the CIDG? Yes, sir. Yes, Your Honor. We are in constant close coordination with the PNP as far as the identified motor vehicles used during the abduction. And even the local police from Region 4 and Region 3, they are coordinating with our local LTO also in that region. Suffice to say, Your Honor, that
there are